Oh, wow. Ang mga maiisog nandito na. So mga kababayan, this is the moment. This is it. Okay, andito may mga bataan ni Liza Tanas. Sa 2 taon po natin na pakikipaglaban sa bangag na gobyernong ito, sa mga sindikato, sa mga mafia, nalala ninyo, nung ako po ay unang lumabas, ay maaaring iba sa inyo, binoboljak din ako at ginujutang ginemes din ako. But that's okay. Kasi ngayon ay magsama-sama na tayong nanamnamin ang bunga ng ating pakikipaglaban. Right? Everybody is excited. Si Infinity Ultron. Kailangan nating talagang ipaglaban ang lagi niyong sinasabing proud Pinoy, ang tawag dito, pag may napapanood kayong mga beauty queen o mga sports personalities na nanalo, di ba? Ang sarap ng feeling. Wow, ang sarap maging Pilipino. Proud Pinoy, ipaglaban natin hanggang sa huling patak ng dugo, di ba? Ang mamatay ng dahil sa iyo. Okay. Ganon ang dapat ang isipin ninyo. Sneak peek. May nag-sneak, parang may nag-sneak peek. May nagpakita ba? Parang may nabasa ako. May nag-leak na nga yung video, nakakaloka, nag-leak na. Bilang isang Pilipino, ipinanganak sa Pilipinas, lagi niyong sinasabi na kayo ay proud Pinoy. Magiging proud ka pa ba kung makikita mo ang bangag mong presidente ay sumisinghot ng polboron? Yan ang malaking katanungan na dapat ninyong sagutin. Actually, mga palangga, dahil umiikot na ang tumbong ng mga jutang ginemes, okido. Alright? Alam mo ginawa nila. Okay? Alam mo ginawa ng gobyernong ito. Gumastos na naman ng multi-milyong piso para magpa-print ng TARP na kung saan nagmamakaawa sila sa taong bayan na panoorin yung sona niya. Here we go. Alright? Ipakita kaya natin. Ipakita ko kaya. But anyway. Okay. So nakita ninyo, State of the Nation Address. Ayan. Pakalat-kalat na po yan sa buong Pilipinas. O bakit kailangan pa siyang magganyan-ganyan kajotahan niya? Bakit? Kulang pa ba ang pakikipagsabwatan niya ng gobyernong ito sa mainstream media? Magkano? Mag-comment nga kayo. Magkano po magpagawa ng ganyang TARP? Magkano dyan sa Pilipinas? At maliban sa nagpagawa niyan, yung may inatasan ng mga logistics na yan, ay kumita pa ng multi-million. Alright? Dali lang. Okay, mga palangga. So kaya sabi ko sa inyo, lagi kayong proud Pinoy, ang sarap maging Pilipino, pero papayag ba kayo na ang inyong presidente ay sumisinghot? O 1.5 daw, sabi ni AC Camotes. Imagine nyo, 1,500 dyan sa tarpaulin na yan. Kulang pa ba? Para may billboard ba? Kasi in the past, may mga billboard sila. So 1,500, 400. Sabi ni Senior Traveler, may 400, may 2x2. Hindi naman 2x2 yung palangga. Ang laki nun. So anyway, okay. Dali lang. Okay, dali lang ah. Ito lang. Ito. Tingnan natin. Dali lang. Okay. Diba? Hindi naman ito siya. Okay, kuting. Sneak peek. Sneak peek. Teka lang, sabi. May nagsisneak peek kasi eh. Teka lang. Tignan natin sneak peek dito. Dali lang, baka dali lang mga hitad. Hindi, baka kasi ma-chauvinist. Okay, baka ma-chauvinist. But anyway, basta tignan nyo lang yung tenga niya. Okay, yung tenga niya ito. Dali lang mga hitad. Wag na kasi baka baka ma-alarma yung mga hitad. Mas maganda may excitement. But ganun pa man, mga kababayan. Okay, so nagpakalat sila ng multi-million expenses. Multi-million,
na tarpaulin para panoorin yung Sona niya. Ano daw? Blurred ba ang live ko? Ano daw nangyayari dito? Blurred ako? Ako ang blurred? Okay naman ako Anyway, blurred. Baka may na-signal, baka pinapatay na nila yung signal. Sa TikTok ba meron ng video? Wala pa. Wala pa. Okay. Okay. Tika lang. Huwag mo na ilabas, madam, sabi ni Mildred. Okay. Medyo? Baka baka ginugurgur na tayo. Alright. So ngayon, sino ang blurred ako? Blurred ako? Check nga. Okay. Okay. Eto. Napag-alaman natin sa puting ahas, nabubuang sila kasi ito recently, si Inday chika boom boom na naman, 'di ba? Nung tinanong siya kung ano ang masasabi ni Inday Sara doon sa 20 million budget sa kanilang Sona. Ang sabi ni Inday, hindi naman daw siya member ng House of Cards. 'Di ba? Mukhang may mga pangitain na yung House of Cards talagang matutumba na ng bonggang-bongga. So ngayon mga kababayan, malabo. Okay. Teka lang, sandali. Wait a minute. Naka-blur ako. Wait a minute, mga hitad. Okay. Blur? Hindi naman ako blur Okay. None. Okay. May mga nagrereklamo. Sandali. Naka-blur daw ako. Are you kidding me? Okay. Dito. Okay, background. No, hindi naman ako naka-blur. Okay. Ayaw mo na. Kung hindi nyo ako nakikita, yung bells ko na lang ang ipakita nyo. Okay naman daw ako. Baka troll yan. Buwisit talaga tong troll na to Buwisit. Okay. Clear daw ang reception. Okay, mga kababayan. So, natatarantada sila at pinapahanting na kung sino-sino may hawak ng video. At ang sabi ng ating puting ahas ay kinukondisyon na nila na pag lumabas daw ang ating pelikula ay i-counter ka agad nila na artificial intelligence or AI. What do you expect? Diba? Ganun din yung kinounter nila dun sa pre-op and authority to op ni Agent Morales. Nung hindi pa lumalabas si Agent Morales, yung papel na yun, di ba yun din ang press release nila? Then, nagkaroon ng Senate hearing at nakita ninyo, talagang nanganak ang kababuyan ng gobyernong ito na totoo na meron talagang pre-op and authority to op doon nung time na yon at sinumpaan mismo ni Agent Morales. So ngayon nagpapakalat na sila ng pang-counter dito. Ganon naman talaga. Siyempre, kung yung dalawang papel na yun, pinakalat na nila at sinasabi nilang artificial intelligence, pinatanggal nila sa Daily Tribune, naalala mong kaudyotahan ng gobyernong ito, pinatanggal nila sa Daily Tribune, ganun po kawalang hiya ang gobyernong ito. Kaya sabi ko sa inyo, mamaya, umaga na ba dyan sa Pilipinas? Okay. Ang nagtatanong, anong oras? Okay, final na to. Wala na tong atrasan. Okay, anong oras? Surprise! So ngayon, mga kababayan, mga palangga, nagpapalaganap na sila ng ng Black Ops kay Maharlika. Okay? Alam niyo naman na gusto kong gurgurin ng mga hinayupak na yan, pero nagpapakalat na sila ngayon kung paano nila i-counter. So number 1, AI, ginawa ni Maharlika. Tapos number 2, i-deny na hindi daw si Marcos Jr., kahawig lang daw. O, di ba? Remember yung nung may mga issue nung bata siya na kesyo patay na ang tunay na bongbong. Baka ito rin yung gagawin nila. Di ba? Ayan yung ito yung bongbong na namatay na nabuhay. So yun yung mga strategy nila. Kaya expect nyo na yung mga dugyots nila at yung mga black ops nila at ang mga mainstream media, talagang di-deny nila na ito ay kahawig lang. Kahawig, AI, at kung ano-ano pa. Pero sorry, authenticated. Authenticated, and I challenge them. Okay?
Ngayon, mga kapalangga, okay? Ano ang gagawin natin? Maliban sa, oh wow, ano daw? In 2 hours. Okay. Okay. So ngayon mga palangga, babagsak na ang pamumuno ni Lisa Tanas at ni Bangag. Dahil maliban sa mga matataas na general na binabalahura nila, tinatanggal nila sa trabaho, pino-float nila, tinatapon nila sa bundok ng hibok-hibok, kapag hindi umayon sa kanilang kabangagan, tinatanggal nila. At hindi lang yan, tayo mga mamamayan, tignan nyo ang mga presyo ng bilihin, gasolina, o job opportunities, wala, bagsak lahat. Samantalang sila ay party here, party there, wala silang pakialam sa inyo. And now, ito, breaking news actually ito, abangan ninyo, ayon sa ating puting ahas, abangan nyo kung sino sa mga cabinet secretaries ang hindi dadalo bukas. Kasi itong cabinet secretary na ito daw, ayon sa puting ahas, may paninindigan. O at least, ngayon lang siya na may panindigan for 2 years. Okay. Sabi ng ating puting ahas, ang cabinet official, okay, na may sinasabi, na may sinasabi yung ang kanyang family name o pangalan, okay, ito ay mula sa Mindanao. May sinasabi sa Mindanao na nilagyan ng budget insertion ni Tambaluslos na 27 billion sa kanyang ahensya. Okay? Nakita niyo mga kababayan, hindi kayo maghihirap sana kung itong mga hinayupak na to, ang billion pera ninyo ay napupunta sa programa ng gobyerno. Okay. Ayon sa puting ahas, sinisingil na ito ni Tambaluslos. Okay, sinisingil na ni Tambaluslos itong cabinet official na ito. Ngutit hindi daw niya masikmura, okay? Hindi masikmura nitong cabinet official na ito. Kaya hindi niya masikmura na yung ginagawa ni Tambaluslos sa kanya. We're talking about 27 billion. Kaya nagdesisyon na mag-resign. Magre-resign na lang itong cabinet official na ito, pero hindi daw pinayagan ni Bangag Marcos Jr. Kasi kapag naging successful ito, kasi destined na siya, decided na siya na mag-resign pero pinayagan ni Bangag. Kasi tikita mo, ano yung magiging impact? Yung katandem niya na si Inday Sara, naka-unitim niya, marriage made in heaven. Yung pala, marriage made in hell. Okay? Una na wag na tayo pala lumayo, si Attorney Vic Rodriguez, ang executive secretary, di ba? And now, si Inday Sara, then itong cabinet secretary na ito, na ginagamit ni Tambaluslos para mangamkam, ayon sa ating source. Okay. Sabi sa Miss Maharlika, pakisabi sa inyong mga palangga, abangan na lang nila na hindi ito sasupot sa araw ng SONA. Dahil sabi ganon, ito ay kumpirmado na tuluyang tatalikod sa bangag na administrasyon. Nagsabit na siya ng resignation. Okay? Nasabit na siya ng resignation. Katulad din ito nung panahon ni Vic Rodriguez. Okay? Ni dating former executive Attorney Vic Rodriguez. Sabi dito, natin palangga, itong Mindanao na ito, itong cabinet official na ito ay maninindigan. Okay? Manindigan daw ng isang magandang kinabukasan. Okay? Para sa mga anak at pamilya nila. I hope manindigan kayo talaga palangga. Oh, breaking news. Breaking news, ito mo itong mga binabasa ko nasa loob ng Malacanang tong ahas na to. Puting ahas to. Okay. Breaking news. Okay? Si Cheloy Garapil, yung binoljak natin kahapon, na sinasabi ako daw ay nanghingi ng malaking halaga, wala ka naman mapakita, Cheloy. O ngayon, Cheloy, hindi mo na masikmura. O, nag-file na rin daw ng resignation. Ayon sa ating source, na ano na ba to? Naibalita na ba dyan? Ay kasi real time tayo. Ina-update tayo ng mga ahas na putik sa Malacanang. Okay, so dalawang cabinet official na yung isa nag-file na ng resignation at si Jotoksky, okay,
Nag-file na rin, okay? Nag-file na rin ng resignation. Tignan natin. Babagsak. Ano ibig sabihin yan, mga kababayan? Anong ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin weak na yung leader mo? Bangag na yung leader nyo? Lalo ko maging showing ng pelikula. Ngayon, I challenge you people. Tulungan nyo ang inyong mga sarili. Itong ginagawa ko, ay talagang pupuntirihan ko kayong lahat, kahit mga palangga ko kayo. I challenge you, inilagay ko na sa peligro ang buhay ko paulit-ulit. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, nagugurgurin ako anytime kapag nakakuha sila ng tiyempo. Binuwis ko ang buhay ko for 2 years nung binangga ko ang mga mambubudol na mga hinayupak na ito. Minuran nyo ko. Di ba? Nagalit kayo sa akin. Si Maharlika, loka-loka yan, buang yan, dadadadada. Ganon, kung ano pinagsasabi yun, lagyan nyo ako ng sungay, whatever. Yung alindog ko, pinapangit nyo. Okay, fine, ganon talaga. Pero hindi nyo naman matatanggal yung tunay na alindog. Kahit lagyan nyo ako ng sungay, lagyan nyo ako ng fangs, kung ano pa man. For 2 years. Agosto ng 2022, balikan ko po uli, nang pinalitan ko ang aking picture profile ng Malacanang na may mga picture ng Malacanang na may mga ahas. Nagalit kayo sa akin dahil, si Maharlika ang ingay-ingay, di ba? Hindi lang yan nabigyan ng pwesto. Paano ka mabibigyan ng pwesto? Blue passport ka. Unless na i-renounce mo yung citizenship mo. Right? Okay? Yun yung mga bato nyo sa akin. Si Maharlika, maraming utang yan. Totoo naman. Baka naman gusto niyo bayarin yung mga utang ko. Di ba? Baka naman may mayaman yan. May mga utang talaga. So, ang dami niyong binato. Pero, nasaktan ba ako? Hindi. Bakit ako masasaktan? Kasi diretso yung laban natin. Noong October, na sinabi ko sa inyo na may pulburon video, pinatrend natin ng pinatrend. Yung iba sa inyo na mga kakampi, si Maharlika, ganito lang yan. Wala namang video eh. Hindi naman totoo na may pulburon eh. Mga ganun-ganon. Normal lang yan. Kasi ganun talaga. Diba? To see is to believe, ika nga. At I totally understand you. Pero I hope mga kababayan, na kapag showing ng pelikulang Pulburon, starring Ngagva, sana gumawa kayo ng aksyon ninyo. Ano ba mapapala ako dito? Yayaman ba ako dito pag inilabas ko yung Pulburon? Sige nga. Buhay ang kapalit. I'm talking to you, police, military, teacher, nurses, doctors, lahat kayong mga manggagawang Pilipino, tindera, scavenger, nanlilimos, kung, naririnig ninyo ako, do your part. I'm serious kasi pag hindi nyo ginawa ang part ninyo, bala na kayo sa buhay ninyo. Ibig sabihin, papayag kayo na kayo ay mamumuhay sa kabangagang gobyerno. Kita ninyo, you compare, buti pa nung panahon ni Noynoy at ni PRRD, hindi nagkakalayo yung kanilang expenses during SONA. 4 million to 5 million. Based doon sa nag-send sa akin na report, I think that was, ang tawag dito, anong time na, basta ng panahon ni Noy at ni Pangulong Duterte, 4 million to 5 million lang yung gastos. And now 20 million. Ang pakakainin ng mga buwayang mga ginayupak sa kongreso. Wala po sila pakundangan, mga palangga, na igastusin ang pera ninyo. Walang pakundangan si Lisa Tanas na babuyin kayo. Walang pakundangan si Bangag Jr. na kayo ay tarantaduhin dahil ang sabi nila ay hindi kami matatanggal. Ito ang exact dialogue nila sa loob ng Malacanang. They don't care about you Filipino kasi sila ang nakapwesto. Kahit magngalngal si Maharlika, magngalngal kayo sa anomalya sa PCSO. Okay? Yung pagnanakaw dyan, nila na walang habas, pagnanakaw, smuggling, lahat, wala daw po silang pakialam sa inyo mga kababayan kasi sila ang nakapwesto. Dahil ayon sa ating mga source, sa ating mga puting ahas, nilalangisan nila yung mga taong nakipagsabuatan sila sa panggagancho. Imagine niyo, for sure, may mga PSG na nag-resign na dahil inuutusan ni Lisa Tanas na mangolekta kay Altenco based sa ating report sa PAGCOR ng 150
million pesos. A week we're talking, PAGCOR pa lang. Wala pa po yung bribery ni Lisa, wala pa yung ano niya sa Okada, wala pa sa Department of Agriculture. Ayon sa ating source, di ba? Well, hindi sa ating source. Mismo si Attorney Vic Rodriguez sa kanyang book na Kingmaker, sinabi niya doon na talagang yung donation money nandoon talagang marami, bonggang-bongga. Kaya bumili kayo ng book niya. Alright? So ngayon mga pabayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Pababayaan niyo lang bang isang bansot, okay? Ang isang amoy surot. Itong hitad na ito, na bartek, walang ginawa, humawak ng alak, magsigarilyo, at sa bawat hit-hit, bawat singhot nila ay pera ninyo. Ulit-ulitin ko, kung kayo ay matatalino, which is alam ko namang matatalino kayo, mga palangga kayo, at yung iba mga jindot. Ayun kape, lagyan mo ito ng hot water, please. So ngayon, mga palangga, ulitin ko ha, anong mapapala ni Maharlika dito? Kamatayan. You have to act now. Kung mahal nyo ang bansang Pilipinas, kailangan nyong kumilos. Ako, okay, kaya hindi naman napakagandang ang buhay ko dito sa Amerika, di ba? Okay, ang dami na rin mga kaletsehan dito na mga nangyayari. Pero ang ibig ko lang sabihin sa inyo, ang unang-unang naaapektuhan ang mga anak ninyo. High crime rates now. Nandudukot ng mga kababaihan, kabataan na bakit pinagtatanggalan ng mga kidney. Hindi natin alam, baka binenta ni Bartek yan sa mga pasyenteng multimillion. I don't know. Di ba? Hindi natin alam kung sino ang nagbebenta ng mga organ ng mga taong dinudukot. Kasi bakit ang taas ng crime ngayon? Ang bugas. Baka marinig ako buong sambayanan dito. Okay. Baka magising ang mga alta. So ngayon, mga palangga, ang bugas, paulit-ulit nating sinabi, kaya nyo binoto si Bangag dahil pabababain niya ang bugas, magiging 20 na raw, maging 20 pesos. Naganap ba? Ang sabi ni Kuting, build, build, build. Okay? Okay, sabi ni Kuting, build, build, build. Okay, hinaan ko lang daw kasi baka baka gising si Bakling. Build, build, build. Asan ang binil niya? Ang pangako sa inyo mga kababayan, magtatayo kami. Ang aking bagong Pilipinas, magtatayo ko ng 1 milyong pabahay, taon-taon. At ang pangako ko sa inyo, makakapagpatayo tayo ng 6 million housing para sa ating mga kababayang mahihirap, para ito ay affordable, Asan na ipatayo niyang 1 million? 2 years, ano napatayo niya? 140,000, hindi pa tapos. Party sa Malacanang, asa na ang travel niya, ang pledge niya. Then, anong gagawin? Anong sabi? 'Di ba? Umikot sa buong mundo. Yung pala sumisinghot lang sa buong mundo. Imagine mo, mag-eroplano, hindi naman chine-check yung mga stash box niya kung may pulburon ba yun 'di ba? Kasi nga presidente siya, may immunity siya. 'Di ba? Social. Hindi natin alam, nagsisinghot sa all over the world. Imagine mo, pag gusto niyang suminghot, pupunta lang siya sa Germany, sa Singapore, sa Amerika, sa kung saan, di ba? Kunyari, pledges, working visit, tapos sagot ninyo, yun pa lang yung working visit na sinasabi nila, na sinasabi niya, umiikot sa buong mundo, that's already multi-million pesos ang ginagastos mga palangga na dapat yan ay yung perang yan. Kung wala namang kwenta yung kanyang pag-visit, kung may pagmamahal sa bayan, yung perang yan ibuhos sa mga proyekto para sa inyo. Look at you. Ikaw ngayon na nakikinig sa akin. Ang mga anak mo, kapatid mo, pinsan mo, lolo't lola mo, nandyan sa ospital, di ba? Hirap na hirap ka na sa public hospital. Ginasika-sika sang doktor. What is sika-sika in Tagalog? Inaapi-api. Parang ganon. Hindi man lahat. Hindi ka makabili ng dextrose, ng bandage. Di ba? Ganon sa atin Di ba? Pag may sakit, bumili ka nito, bandage. Kapag wala kang bandage, hindi
hindi nila asikasuhin kasi wala kang pera. Ganun kakawawa yung situation natin sa Pilipinas na kung tutuusin, yung multi-billion, yung binasa ko kanina, yung mga unprogrammed funds, para yun sa inyo mga palangga. Para sa inyo yun. Tapos papayagan nyo lang itong bangag na ito, pero konting sandali na lang to mga kababayan. Konting kembot na lang. And I want you to act as soon as possible kapag tinupad ko ang pangako ko sa inyo. Nangako ako sa inyo, mangako din kayo. Para tayo, mangangako ba kayo? Sulat kayo dyan. Kasi tatanda ko, mamarkahan ko kayo talaga ng bonggang-bongga pag hindi nyo tinupad yung mga pangako ninyo. Okay. Yes. Okay. Hi baby girl, how are you? So, itong pelikulang darating sa mga ilang oras na lang, showing ito sa X or Twitter, showing sa YouTube, sa Facebook. Kaya sabi ko, kailangan mabilis kayo. Parang kidlat to mga palangga. Dahil pag pabagal-bagal kayo, hindi ko nakasalanan yun. You know what I mean? Nakaporma na ang kanilang bots. Nakaready na sila, inalarma na nila. Multimillion ang gastos ng mga bangag na yan. Nakaabang sila sa channel ko. You have to be ready. Kung mabilis sila, dapat mabilis din kayo. You know what I mean? Di ba? Kasi itong mga ito, hindi na sila mapakali. Okay? Ang gagawin natin, okay, sige, pipigil ko yung bibig ko. Alright? Ang gagawin natin, mga palangga, ipapakita ko sa inyo kung paano sumisinghot. Okay? Sumisinghot ang okay, kala mo, dead ka na. Ginorgor ako, isa lang. Okay, pagbigyan nyo na ako. Kasi troll eh. Alright. Okay, ano ang kondisyon? Ang kondisyon, manindigan kayo. Okay? Manindigan kayo, wag kayong, baka tutulog-tulog kayo ha. You promise sa inyong mga anak, hindi ko kailangan mangako sa akin. Wala naman akong pakialam mga palangga. Kung gusto nyo maging miserable ang buhay nyo, choice nyo yan. Kung gusto nyo ang presidente ninyo ay bangag pa rin, choice nyo yan. It's not my choice. So, for 2 years na nagchichika boom tayo dito, dapat manindigan kayo. VM Lab, thank you palangga. Ang sabi ni Arcela, para matigil na sila lahat, atakin sila sa puso. Ingat ka Madam Mar, sabi ni Arcelia Zinea. Okay, si Girly watching, thank you palangging. Si Sherlyn Yano, thank you palangga. Okay? Si Ayer, thank you so much. So ngayon, kailangan manindigan kayo. Okay, so ano sabi nito? Nasa Macau po ako, sabi ni Azil. God bless you all, mga palangga. So, eto na. Tag mo, ayan ang AFP-PNP. Narinig naman yan. Diyos ko. Alam nyo, yung may mga puting ahas tayo dyan sa mga military na yan, tinetext ko kahapon. Sabi ko, sir, handa na ba ang eksena ninyo? Hindi sumagot. Okay, ang tagal. Sumagot mga few hours ago. Sabi niya, ma'am, napatapon din ako. Pinatapon. Dahil na pagkamala ng puting ahas, totoo naman. Totoo naman na puting ahas siya. Pinatapon. Nandun sa Mindanao. So get ready. Your hashtag is, kapag napanood nyo na, share. Hindi nila kayang pa-take down. Kung lahat po kayo ay mag-share, TikTok. Bugbugin ng bongga-bongga sa TikTok. Lahat ng platform. Hashtag, napanood ko na, protect the people. Referring to the men and women in uniform. Kung meron po kayong mga bayag at kung meron po kayong pagmamahal sa inyong bayan, you have to protect your people dahil yan ang inyong sinumpaan. 'Di ba? Kawawa na, alam nyo naman yan, mga sir, mga ma'am, kung gaano kabangag ang inyong presidente. Alam ninyo kung ano ang pinaggagawa niya. Sa Rumble din, yes. Sa Rumble din. Yung mga, ito, may mga nakausap ako, mga negosyante. Ito nga, I have to be, sa inyo ha, magprangkahan tayo. May mga nakausap ako mga negosyante. Okay, wag na natin ibigyan ng detalye, baka habulin ni Lisa Tanas. Na yung iba sa kanila na hindi sila nagsistay sa Pilipinas, they're somewhere. Ngayon sabi ko dun sa, sa mga grupo na yon, sabi niya, Miss Marlica, kasi natatakot kami
dahil baka pag-initan yung mga negosyo namin. Ang sabi ko naman is ganito, ano ba kinatatakot niyo? Kung nagbabayad naman kayo ng tamang taxes, anong kinatatakot niyo? Hindi nag-ano naman kami, nagko-comply naman kami. Kaso lang 'pag napag-initan ka, kunyari, ang sabi nga sa'kin, kunyari magkasama tayo tapos magpo-post ako ng picture, iso-scrutinize nila, hahanapan kami ng problema sa aming mga negosyo at magfa-fabricate ng crime, ng kung ano-ano mga charges. Sabi niya, 'di ba 'yan nga yung ginagawa sa'yo. Sabi ko, tangina talaga 'tong mga bartek na ito. So yun, so ang daming mga negosyante, small or big, na sukang-suka na sa gobyernong ito. Hindi lang sila katulad kong vocal kasi hindi naman sila vlogger, pero ginigipit sila. Kaya ako naman ang ano ko talaga, ang opinion ko diyan, magbayad kayo ng tamang tax. Kaso lang, 'di ba? Puwede talaga mag-fabricate ng crime. Kaya talagang sabi ko ang Pilipinas sobrang kawawa kayo unless na magkaroon tayo ng leader talaga na, sabi ko sa inyo, I don't care kung ang leader natin gusto niya diyan na siya mategi, eh. Kung ang presidente natin gusto mo diyan ka nakamategi, as long as you do good for the people, as long as hindi mo kinakamkam ang kaba ng bayan, as long as na pinagaganda mo ang Pilipinas na magiging first world country tayo. Kahit buong angkan mo diyan na kayo magganda, gurgura na kayo diyan hanggang sa hindi na kayo makagulapay as long as ginagawa niyo ang inyong trabaho para sa taong bayan. Pero tignan mo, 'di ba, yung may nilift na pasyente sa Malacanang ng presidential chopper ang ginamit. Nagpaliwanag ba sila? Nagpaliwanag ba ang jutang ginimis na gobyernong ito kung sino ang nilift na dinala sa St. Luke's Hospital? Kabit ba? Nasobrahan ba sa pulburon? Anak ba? Kabit? Pinsan? Ano? Transparency. Pera nyo yun. Hindi nila pera yun. Ganon sila ka-abusado. Kaabusado, kagarapal na, sabi nga nila ng mga satanas sa loob ng Malacanang, they don't care about you Filipino people kasi sila ang nakapwesto. Hawak nila ang what? Ang kanilang mga appointees daw at hawak pa nila ngayon ang majority kasi kaya sila umiikot ng umiikot si Bangag para magbigay ng ayuda. Nakita ninyo? Sinusuhulan ang taong bayan para pa silang nangangampanya. Tapos na po ang campaign. Ang dapat ngayon, trabaho, 2 years na, action na. May mga utak naman kayo, matatalino pa nga kayo sa akin. Diyan kayo, mga abogado, mga doktor, gagaling nyo. Minsan nga kino-correct nyo pa ako, that's okay, ganun talaga. Hindi naman namomonopolize ang lahat walang monopolya ang kalaman. So minsan, may mga bagay na hindi ko alam at alam ninyo, kaya tayo dito nagtutulungan. Ang point dito, mga kababayan, napakatalino nyo mga tao. 2 years na si Bangag. Umiikot nangangampanya. Si Lisa Tanas, nandoon sa Sorsogon, nagkiay-kiay siya doon na daw hubog na naman ang bigaon. Okay? Nagkiay-kiay siyang ganyan. Nag-ano siya ng lab for all, uma-acting siya ng presidente. Tapos later, nung nakaraan, di bang araw, Philippine Coast Guard, di ba, na butod-butod. Akala mo naman, Diyos ko, lahat ng gimmick ginagawa nila. And you guys are smarter than me. Kaya you have to act now. Binababoy na kayo. Ilan po ang multimillion na ninakaw na naman doon sa Sorsogon nila, drama nila. Ilan na naman ang kinubra nila doon. At sa ayudang yan, paikot-ikot, hindi yan napupunta sa inyo. Lahat. Sabi ko nga, kung 100%, ang total ng ayuda, let's say sa 100 million, baka napupunta nga lang sa mga tao is 5 million. Ang 95 million sa mga bulsa nila. So you act now. May nagsabi sa akin, Marlica, hindi ka ba natatakot? Putangin na. Matatakot ka pa ba? Itinodo mo na nga eh. Kahit tumawag pa si Lisa sa mga Romanian, tumawag pa siya sa Romanian, 'di ba? Kailangan nating maging matapang. Only one life to live in this beautiful world, supposedly beautiful world. Bakit ka matatakot? Anytime paglabas mo, pwede ka nang mauntog diyan, madapa ka, bug, 'di ba? Katulad ni Herlin Budol, natumba sa stage ang lola mo. 'Di ba? Okay pa ba siya? Mga ganon. Hindi mo akalain, rumarampa-rampa ka pala, ay makabugera, gaganon-ganon, bigla kang naligak. At least man lang ako,
Matsugi man nila ako, which is hindi natin nahayaang manggugurgur nila tayo, at least na naging contributor ako ng paggising ng inyong kaisipan. But anyway, malapit na. Hindi ko kayo bibiguin. I'm telling you, kailan ko kayo binigo. Sana wag nyo rin ako biguin. I am the type of person na kung ano, ayoko ng maraming pasikot-sikot. Kung gusto mong jumbagan na tayo ngayon. Kung gusto mo nang ilabas yan, ilabas mo na ngayon. Pero itong pinag-uusapan natin, you have to strategize. Hindi ka tira ng tira. Baka hangin ang ma-jumbag mo. But now, maayong gabi sa inyong katanan, mga palangga. Okay? I'm so excited. Believe me, punong-puno ako ng excitement. Protect the people, sabi ni Jens Scorpion. Palangga. Ki, si Kai, okay. Si AER, thank you palangga. Naano ko na pala yan si Palangging. Yeah, protect the people. Alas, ano na pala dito? Okay. Protect the people, protect the people. Kailan po ilalabas? Sabi ni, mag-abang-abang kayo. Kailangan biglain natin sila. 'Di ba? Biglain natin sila. Hi, Jassy. Okay? Napanood ko na, protect the people. Napanood mo na palangga? Wala pa tayong nilalabas Asa yung ating hashtag, napanood ko na. Okay, napanood ko na, protect the people. Sabi ni Luz Beminda, ginagaya ni Bartik si Bibi Sara, susunod magmumotor at aakyat ng bundok kung kakayanin pa niya. Sana umakyat sa bundok para doon na siya, doon na siya matuluyan ng kalechihan niya. Please careful, halong gid, sabi ni Jobert. Salamat, Jobert. Chloe Pearl, protect the people. Yan yung hashtag natin. Okay. Tama, nasimulan mo na, tapusin ang laban, wala nang atrasan, sabi ni Jessie. Okay, Noel. Okay, thank you. Ay, teka, wala. Okay, tingnan natin. Update tayo sa puting ahas. So abangan nyo sa Twitter and everything, napanood na daw. Napanood na daw. Ha? Paano napunta sa'yo, ha? Message ka pa. Siguro, yung puting ahas ko, kalala mo, no? But anyway, mga palangga. See? Sirain natin ang moment nila. Alam mo, diba, sinisira nila yung buhay niya, diba? Sisirain ko rin ang moment nila. Sisirain natin ang kanilang kabangagan. Sila lang ba ang may kapangyarihan? Hindi nila hawak kahit nabayaran nila ang lahat ng mga nakadikit sa kanila. O tingnan mo, according to my source, si Cheloy, hindi pa confirm, according to my source, di ba kababasa, nag-resign na. Nag-fast na ng resignation. Yung isang taga Mindanao, mag-resign na, hindi pinayagan ni Kuting. Ibig sabihin, kapag nagsipag-resign na yung mga tao mo, wala na silang trust sa iyo. Cheloy, lalo pag nakita mo ang polboron, o baka nakita mo na, o kaya taranta kayo, but ganun pa man. Alam nyo, sabi ko nga kung may power lang talaga, kung nilunok ko lang talaga yung gahom ni Lola ko, yung gahom niya na parang bato, tapos kayong lahat eh. Kaso lang, hindi ko minana yung gahom eh. Okay? Okay. Now what? Protect the people. Marami bang mga troll? O ba't nandito kayo mga troll? Akala ko ba lokal-loka ako? O ba't nandito kayo? Nutusan kayo ni Lisa? Magkano bayad sa inyo? O mabang kayo, total nandito naman kayo. Mag-enjoy kayo sa alindog ko. At bukas i-enjoy ninyo ang mamaya na pala yun. Gabi na ba yan? Sabi, ayun nga pala. Konting kembot na lang mga palangga. Sabi Vida 6615, mga palangga. Sila. Bakit nandito kayo? Bakit kayo dito gamol? Huwag kang gamol. Alright, kumusta ka na ba? Alam mo, you know what? Sinabi ko na to sa inyo. May 9. May video ako dyan. Isa talaga sa, siguro yung isa lang na hindi yung isa lang hindi nagpupulburon. Hindi ko na lang pangalanan. Parang yung isa, pero talaga yung isa nung gabing yun, durog na durog eh. Nung May 9, durog na durog talaga eh. Talagang mapula ang hasang niya nung time na yun eh. Nakita nyo yun, di ba nag-live ako? Pinost ko yun eh. Okay. Ay, teka. Meron tayong ilalagay sa bangin. Ayan, ilalagay ko to sa bangin. Lagay ka sa bangin, doon ka nababagay. Ayan na, yay! Nakaganti na ako. Anyway, mga palangga. Nilagay ko na sa bangin. Hindi na siya makahinga. Okay, yan. Kunin mo na yung sweldo mo kay Lisa. Alright. So ngayon, mga palangga,
I believe yung ating mga men and women in uniform, mga sir, yes sir, please do your duty sa Pilipino. Isipin ninyo, unless na lang nakikinabang kayo, tama na yan. Kung nakakuha na kayo ng pera in the past, tama na yan. Maawa kayo sa Pilipino. Ilang bilyon ba ang kailangan nyo para mabuhay sa mundong ito? Di ba masarap na yung mga multi-billion na yan, ibigay nyo sa mga taong bayan. When I say ibigay, i-build nyo ng mga proyekto. Tulungan nyo ang may sakit. Ngayon nayo pa kayo. Lalabas yung mga hinayupak lang po yun. Hindi ko kayo dinadamay mga brusko na mga bababait. Yung mga judgemon lang. Paglabas nyo sa bahay nyo, nakikita nyo yung sitwasyon ng Pilipinas. Kung gaano kahirap. Then when you go abroad, nakikita nyo din yung ganda, kung maganda man, di ba? You apply that sa bayan ninyo. Di ba? Bakit ang mga negosyante pumupunta sa Thailand, sa Singapore, sa mga karatig pook, karatig lugar? Kasi feel safe sila pag naglalakad sila. Pero bakit kayo umaalis sa Pilipinas, hindi kayo makalakad? Kayo mismo eh. Tanungin niyo yung mga sarili ninyo. Even mga artista o mga negosyante, di ba hindi kayo nakakalakad ng normal na, mag-emote-emote ako? Bakit kayo hindi nakakalakad, hindi kayo nakakagalaw? Kayo mismo alam ninyong mataas ang crime sa Pilipinas. Kayo mismo, mga palangga, alam nyo yung sitwasyon sa bayan natin. Kaya you're there sa Thailand. You're there sa Singapore. Nakita niyo mga vloggers, mga artista, palakad-lakad sila doon sa Singapore, dinidedma lang. Hindi naman kasi sila kilala doon. Talagang, alam mapagkaguluhan ka doon, hindi ka naman kakilala unless Pilipino nakakilala sa'yo. Nakita niyo po yung point ko. Nag-i-enjoy kayo sa Singapore, 'di ba? Nag-i-enjoy kayo sa Thailand, nag-i-enjoy kayo kung saan, sa Paris, sa Amerika, kung saan man. 'Di ba masarap na mag-enjoy ka sa sariling bayan, yung maglalakad ka sa Luneta, walang mandurukot. Yung mga tao doon, yung mga taong palaboy-laboy doon sa Luneta, wala na, zero na kasi nabigyan na siya ng opportunity ng gobyerno. Yung mga homeless doon, 'di ba, tinulungan, kinalingan ng gobyerno at nagsimula ng kanilang buhay. Masarap, I'm telling you. Hindi ko pa naman naikot ang mundo. Masarap pa rin lumakad sa lupang tinubuan. Napakasarap, mga palangga. Pero paano ka lalakad kung mismo ang presidente mo ay bangag? Kung mismo ang presidente mo ay mafia, kung mismo ang presidente mo ay sindikato, kung mismo ang presidente mo ay smuggler. Sino matatakot na masamang damo? Wala. Kasi ang hindi siya leader. Ang bangag ay bangag. Paano matatakot ang mga sindikato kung ang boss nila mismo sindikato? Paano mapuputol yung smuggling ni nila Rubio diyan sa Bureau of Customs? Walang katapusan. 'Di ba? Hindi matitigil hangga't hindi nyo kinikitil ang sungay ng mga bangag. Yan, mga kababayan, ang isipin ninyo, ang future nyo. Ulit-ulitin ko. Kasi may ikolalya ako ngayon. Ulit-ulitin ko. Kasi yung iba sa inyo, nami pinguton ang inyong mga dalunggan. Okay? Pag nilabas ko, lumabas kayo. Bitbitin nyo to. Bumili na kayo ng flag ngayon. Pumunta kayo sa kalsada, mag-speak up kayo. Gumawa kayo ng hashtag. Maganda yon. Placard. Hindi nyo kailangan bumili. Ang daming kartolina dyan. Manila paper, karton ng sigarilyo. Diba? Puti yan. Pagdikitin nyo, lagyan ng Scotch tape. Napanood ko na, protect the people. Carry the flag. Like this. Ganyan lang. Ang kalibilang kamay, napanood ko na, protect the people at ang isa flag. Kahit mag-drawing ka ngayon, bond paper o kupon. Yung kupon, bumili ka sa tindahan kay Aling Nena. Diba? Piso lang siguro, magkano bond paper ngayon. Lumabas kayo kapag dumating na ang pelikula. Promise? Pag hindi nyo ginawa, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ko na kayo love. Diba? Bahala na kayo. Magalit-galit na tayo. Ayaw niyong makinig eh. Di ambot sa inyong lubot. Ayan, si Joseph, thank you palangga. I'm so excited sa Pulburon Show. Si Nipinay, hi Rose, kumusta ka na? Ay palagi excited na sa Pulburon video, kaya dapat ang mga sundalo, dapat protect the people, kawawa ang mga Pilipino people at mas lalong babagsak ang Pilipinas. We'll pray for you palangga. Salamat palangga. Okay, here we go. Amelia, basahin ko lang muna itong mga palangga ko. Amelia, thank you. Sonia, thank you. Chick, thank you. Ayan. Okay, here we go. We will do it.
all over the world. Worldwide. Gumawa na kayo ng flag ninyo kasi hindi ko kayo bibiguin. Gumawa na kayo, humingi kayo ng karton ng sigarilyo kay Aling Nena at maggawa kayo ng hashtag protect the people. Napanood ko na. Then get out from your house. Huwag kayong matakot kasi mas makapangyarihan ang boses at kayo. Yang mga pulis na yan, na mga bataan ni Lisa Tanas, pag napanood nyo na yan, mga sir, malamang baka kayo may nakaredy na ring flag at saka protect the people. 100% yan. Sigurado. Ang hindi lang gagawa niyan ay yung mga nakikinabang o yung mga bangag din. Right? Joseph Umagap, thank you palangga. Isabel Reyes, Stevenson, thank you. So ngayon, mga kababayan, ano feeling nyo ngayon? What is your feeling right now? Can you comment? Tigati sa kabila. Okay? Amina Pangandanan, nag-resign na? Hindi ko alam. Hindi pa ako naka-check eh. Okay. Sabi ni Dave, galit na galit kay Koting eh. Meron pa bang, sabi ni Tom Cruise, meron pa bang makabayan sa tunay ng AFP? Meron pa naman siguro. I believe meron pa natitira. May natitira pang, alam mo, yung mga, lalo na yung mga mga ating mga kasundaluhan na nasa ground. Yan yung tunay na mga makabayan. Yung mga general na mga tiwali, iilan lang yan. Mas maraming mabubuting mga general o mga army, police. Konti lang po yung mga suwail na yan. Konting-konti lang, mas marami. Kaya katulungan natin sila. You help the people. Diba? By the way, I would like to congratulate the Maisog Canada na pinamunuan ni Charlene at ni Sandra Gambok and the rest of the gang. Tita Zenny, Rocky, thank you so much. Okay? At nakaka Tita Daisy, thank you so much. At kayo nag-enjoy dyan. Andun, sila Attorney Glenn, si Attorney Harry. Congratulations at sa susunod, pagpunta ko dyan, victory party na naman tayo. The last time I was there, victory party. Okay, mga palangga. So you do it now, okay? Putol-putol na raw ako na gurgur. Di ba sinabi ko naman sa inyo mga kababayan na ang gagawin nila, kukontrol nila yung internet para hindi nyo ako mapanood. Kumuha na kayo ng mga generator, baka mag-brown out sa inyo. Or bumili na kayo ng mga load. Okay? Hindi ko kayo bibiguin. I'm telling you. Kailan ko ba kayo binigo? Minsan ang laban natin medyo matagal lang. Pero, okay, si Valerie excited. Medyo matagal lang ang laban nito, but kailangan nyo manindigan. Papatayin nila ako palangga. Pagtanggol nyo naman ang inyong bayan. Gugurgurin na ako. Gusto nyo ba ng bayaning gurgur? Ayoko maging bayani kung gurgur lang naman ako. Kayo na lang maging bayaning gurgur. Diba? So you have to act now. Message your friends, your families, your mga anak. Kakabugin natin ang sona ni Kuting. Guguluhin natin ang kanilang mga isipan na ngayon pa lang nagugulo na yung kanilang isipan. Although nakaprograma na sila, naka-alert na ang mga trolls, ang kanilang mga AI, but they're not gonna win, mga kababayan. They're not gonna win na tayo ay magugulo. Ang dami mga nagme-message sa akin, ma'am, nasaan na yung video? Masaan na yung video? Hoy! Walang wag. Antayin nyo. Okay? Antayin nyo lang ng bonggang-bongga. Anyway, mga palangga, sa seryosong usapan, I hope manindigan kayo. Ulitin ko po, umaapila ako sa inyo. Isang beses lang tayo, lahat po tayo magugurgur. Whether, sabi ko nga, aksidente, sakit, di ba? Matusok ka ng tinik ng manok, mga ganun, mabulunan ka. Di ba? Pwede ka rin mategi, katulad ng nangyari kay Hubert Guevara, na bigla nagka-heart attack. Napaka-healthy, di ba? Yan ay isa sa ni Lisa Tanas. O, di ba? Dapat, alam mo kung ako sa inyo, ma'am, yung wife ni Hubert Guevara, at I believe may kapatid si Hubert Guevara na doktor. Siya yung isa sa technical guys na kinasabwat ni Lisa sa Smartmatic based sa affidavit ni Attorney Glenn Chong. Yung pamilya ni Hubert Guevara, kung ako sa inyo po, ipa-forensic ninyo yung, I think, ang abo ni Hubert Guevara. May pera naman siguro kayo. And yung may kapatid kayong doktor, di ba? Si Hubert Guevara na may kapatid na doktor yata from Germany. Ang dali lang po ipa-forensic yung abo ni Hubert kung yan ay mayroong saya-saya Naida. Di ba? Si Tita Naida. May Tita Aida, may Tita Naida. Di ba? Kung may saya-saya at merong Tita Naida. You know what I mean? So,
ipa-forensic nyo yan para malaman ninyo kung bakit natsugi ang inyong pamilya ng ganon-ganon lang after i-demote ni Bangag. From the executive department, inilipat sa, saan nga ba siya nilipat? Sa SEC. Okay? So, ipa-forensic ninyo. Kasi, doon sa statement ni Picoy, doon sa hearing ng PIDEA Leaks, mismo binanggit ni Pico, not binanggit, yes, nandoon sa video, na pwedeng matsugi na ngayon sa pamamagitan ng sakit sa puso, 'di ba? Magugurgur ka, at ang magiging suspect based on sa video ay si Kumar at si Lisa Tanas. So, doon sa pamilya ni Hubert, baka ito yung ginawa. Baka lang, I don't know, kaya nga dapat ipa-forensic ninyo. So mga kababayan, gusto ko lang ipapakita sa inyo, i-picture sa inyo kung gaano na po ka-evil itong gobyerno ni Bangag. Kaya nga, kailangan nyo na manindigan. Ako, buwis buhay to. I'm telling you, pasensya na kayo kung paulit-ulit. Buwis buhay na ito mga palangga. But hindi natin iaalaw na magwawagi ang mga demonyo. I hope kayong lahat ay, sa mga kapapasok lang, kumuha na po kayo ng flag ninyo. Riza, son, thank you. Michael, Shilo, thank you so much, palangga. Si Mary Agustin, thank you so much. Kumuha na po kayo ng inyong flag, gumawa na kayo mamaya, hindi ko kayo bibiguin. At placard niyo, hashtag, napanood ko na, syempre bago kayo lumabas, napanood nyo na, and protect the people, para yan message natin sa ating mga kapulisan. Muli, this is your fair lady Maharlika. Only one life to offer para sa aking mga palangga. Ilaban na natin to. Okay? Samahan ninyo ako at sabay-sabay nating tunawin ang mga Bangag. See you later.